Ang umagang iyon ay nagsimula tulad ng libu-libo pang umaga sa aming condo unit sa ika-28 palapag, kung saan tanaw ang panorama ng Metro Manila na dahan-dahang gumigising mula sa pagkakahimbing. Sariwa pa ang hangin. Dala-dala ang huling hininga ng hamok ng gabi. Ang kasariwaang ito'y pumapasok sa bahagyang nakabukas na bintana ng aming balkonahe. Nasadya kong iniwang ganun. Lagi kong gusto ang ganitong kapaligiran, ang makapal na katahimikan. Tila ba ang malaking lungsod ay pansamantalang humihinto sa pahinga. Bago magsimula ang walang katapusang pagmamadali, tahimik akong humahakbang sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Ito'y isang ugali na nabuo ko sa loop ng maraming taon upang hindi magising si Marco. Ang aking asawa. Ang sentro ang aking mundo sa nakalipas na 11 taon. Ang aking pang-umakang ritual ay halos isang pampakalma. Magtimpla ng matapang na kape. Sandaling tumayo siya bakunahe para damhin ang hangin sa aking mukha. At pagkatapos ay pumasok sa banyo para magayos. Lahat ay naka-autopilot, magagalaw na kabisado ng aking makalamnan. Sa banyo, na may makulay ng ivory at antigong ginto. Binuksan ko ang gripo ng mainit na tubig para mahilamos at nagsimulang magsipilyo. Ang bulang aminti na toothpaste na may matapang na lasa ay pumuno sa aking bibig. At doon, sa gitna ng paulit-ulit na paggalaw ng sipilyo, nakita ko ito, ang cellphone ni Marco. Nakapatong sa marmol na countertop ng lababo, katabi ng halos ubos ng bote ng liquid soap. Ang screen nito, na dati kasing itim ng gabi, ay biglang umilaw. Naglalabas ng liwanag na tumama sa aking mga mata sa madilim-dilim na banyo. Isang notifikasyon ang lumitaw sa lock screen. Hindi ito mensahe mula sa trabaho o paalala ng isang meeting. Ang pangalan ngang nagpadala ay hindi ko kilala. Isang pangalan na hindi ko kailanman narinig mula sa bibig ni Marco. Denise. At sa ilalim ng pangalang iyon, isang maikling pangungusap. Isang pangungusap na sapat na para huminto ang aking mundo. Excited na ako para sa weekend natin sa Tagaytay. Dala ko na ang alak at yung sexy lingerie na binili ko. Countdown starts now. Biglang huminto ang paggalaw ng aking kamay. Ang sipilyo ay nasa bibig ko pa rin. Ngunit wala na akong maramdaman. Ang sariwang minti na bula ngayon ay may kakaibang mapait na lasa. Dahan-dahang natutunaw at tumutulo sa gilid ng aking mga labi. Ang aking mga mata ay nakapako sa screen ng telepono. Binasa ko ang pangungusap ng paulit-ulit, na parabang nahahanap ng ibang kahulugan. Isang alternatibong posibilidad, anumang pahiwating ng isang hindi pagkakaunawaan. Ang rest house namin, Lingri. Bawat salita ay isang pako na direktang ibinabaon sa aking puso. Mula sa salaming pintong shower, narinig ko ang lagaslas ang tubig. Naliligo si Marco. Narinig ko siyang mahinang humuhuni. Iyon ay isang lumang jazz melody na lagi niyang pinapatuktok sa kotse. Ang tunog ng bumabagsak na tubig at ang kanyang walang malay na paguni ay parang isang pangungutya. Nakatayo ako rito. Paralisado sa harap ngang ebidensya ang kapagtataksil na malinaw na nakalatak sa aking harapan. At siya, ilang hakbang lang ang layo, ay nagsisimulang kanyang araw ng walang anumang pasanin. Walang kamalay-malay na ang kanyang mundo. Ang aming mundo ay nakaroon ng hindi na maayos na lamat. Ang screen ng telepono ay muling namatay. Ngunit ang pangungusap ay nakatatak na sa aking isipan. Nakaukit sa aking retina. Hindi ko kailangang buksan ang kanyang telepono. Hindi ko kailangang malaman pa ang iba. Ang naramdaman ko sa sandaling iyon ay hindi isang pasabog na pagkabigla. Sa halip, ito ay isang kumpirmasyon. Ang pakiramdam na ang huling piraso ang isang nakakatakot na puzzle na pilit kong iwinawaksi ay sa wakas ay nailagay na sa tamang lugar. Sa nakalipas na ilang buwan, maraming malilit na bagay na tila kakaiba sa akin. Madalas nang nag-overtime si Marco sa trabaho, na may dahilan na biglang mga pulong. Hindi inaasahang business trip sa Cebu o Davao na bigla ang inanunsyo na halos wala na akong oras para magtanong tungkol sa madetalye. Ang kanyang cellphone, na dati basta na lang niya iniwan kung saan-saan, ngayon ay laging nakataop sa mesa o ligtas na nakatago sa bulsa ang kanyang pantalon. Kahit na pumunta siya sa banyo, dala niya ito. Ang kanyang laptop, na dati malaya kong nagagamit, ay mayroon ng bagong password. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang tingin ang sumasakit sa akin.
Ang kanyang mamata, na laging nakatingin sa akin ng may init, na may pakiramdam ngang pag-uwi. Ngayon ay madalas na dumadaus-dos lang, na parabang isa na lang akong kasangkapan sa apartment. Tulad ng isang larawan sa dingding na sa katagalan ay hindi na nakakaakit ng pansin. Madalas kong sinusubukang pakalmahin ang aking sarili. Huwag kang paranoid, Isa. Bulong ko sa sarili ko sa mga gabing hindi ako makatulog habang hinihintay siya. Lahat napapagod. Kailangan ng pagsisikap sa isang kasal. Huwag kang gumawa ng problema kung saan wala naman. Ngayon, nakatayo sa harap ng lababo na punong gatuspast ang bibig, gusto kong bumalik sa nakaraan at sigawan ang aking sarili. Huwag kang tanga, Isa. Tigilan mo na ang pahahanap ng dahilan para sa kanya. Binuksan ko ang gripo, mabilis na nagmumog, at hinugasan ang aking muhangang malamig na tubig. Hindi nanginginig ang aking mga kamay habang nagpupunas ako ng tuwalya. Sa halip, nakaramdam ako ng kawalan, isang malamig at malawak na kawalan. Tila ba ang aking kaluluwa ay humiwalay sa aking katawan at pinapanot ang lahat mula sa isang sulok ng silid. Nakita ko ang aking sarili na nagpapatuloy sa aking routine. Naglagay ng moisturizer, counting pulbos, at lipstick na may natural na kulay. Lahat ay tila isang dula sa entablado. Paglabas ko ngang banyo, nakabihis na si Marco. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa aming silid tulugan. Inaayos ang kanyang madilim na asul na kurbata. Nakita niya ako sa salamin at ngumiti. Ang parahong ngiti taweng umaka. Isang ngiti na ngayon ay tila ang pinakakasuklam-suklam na maskara sa lahat ng nakita ko. May seminar ako kasama ang mga kliyente sa Cebu ngayong weekend. Mahal, sabi niya, habang inaayos ang kuwelyong kanyang polo. Baka linggo ng gabi ako makabalik. Kaya mo bang mag-isa? Dahan-dahan akong tumango. Ang aking boses ay mas matatak kaysa sa inaasahan ko. Walang emosyon. Walang panginginig. Oo naman. Huwag mong kalimutang magdala ng jacket. Malamig sa Cebu sa gabi. Hindi ko tinanong tungkol kay Denise. Hindi ko tinanong tungkol sa Lingri. Ayokong sirain ang palabas na maingat niyang binuo. Dahil sa aking malamig at walang laman na isipan, may nagsisimulang mabuo. Isang plano. Isang senaryo para sa isang kontra-atake. At hanggat hindi pa perpektong nakahanda ang lahat, hindi ako magsasalita. Ako rin ay gaganap sa aking papel ng walang kapintasan. Gaya ang ginagawa niya. Noong umagang iyon, ako ay naging pinakamahusay na aktres sa dulang ng kanyang pagtataksil. Binigyan ko siyang ngiting isang mapagmahal na asawa. Kahit na ang pag-ibig na dating nag-alap sa aking puso ay naging malamig na abo, at mula sa abong iyon, may nagsisimulang tumubo na. Mas matikas at mas matalas. Ang gabing iyon ay tila mas mahaba kaysa karaniwan. Ang makamayng orasan sa dingding ay gumagalaw ng nakakainis na kabagalan. Bawat tiktak ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng apartment. Umuwi si Marco sa tamang oras. May dalang isang kahon ng tsake mula sa paborito kong bakasop. Isang maliit na kilos na sa ibang panahon ay magpapainit ng aking puso. Ngunit noong gabing iyon, tila ito'y isang walang lamang formalidad. Isang pagtatangkang itago ang kanyang kasinungalingan sa likod ng tamis ng sokolate at krema. Sabay kaming nahapunan. Nag-usap tungkol sa mga walang kwentang bagay. Ang kanyang trabaho sa opisina. Ang bagong proyekto na pinakakaabalahan ko. Ang palala ng palalang trapiko sa Metro Manila. Sa labas, lahat ay tila normal. Ang harapan ngang isang masayang pagsasama na napakahusay naming ginagampanan. Ako ay naging isang masusing tagamasid. Pinanut ko kung paano inilagay ni Marco ang kanyang telepono na nakataob sa mesa, kung paano ang kanyang mamata ay paminsan-minsang sumusulyap dito, na parabang hinihilang ng isang hindi nakikitang magnet. Pinanut ko ang kanyang ngiti na hindi kailanman umabot sa kanyang mamata. Bawat maliit na detalye ay isa pang patunay na nagpapatibay sa katiyakan na namuo sa aking isipan noong umaga. May ugali si Marco. Tuwing huwebes ang habi, pagkatapos maklaro ang tennis kasama ang makakaibigan, umuwi siya, uminom ng 2 basong whisky, at natutulog. Ito ang kanyang ritual sa pag-alis ng stress. At alam ko na pagkatapos ang 2 basong iyon, siya ay mahuhulog sa isang malalim na tulog, tulad ng isang bato. Walang panaginip,
walang naririnig sa paligid. Ang gabing iyon ay huwebes. Isang pagkakataon na parang tadhana. Hinintay ko hanggang sa maging pantay at malalim ang kanyang pahinga. Ang bahagyang amoy ng whiskey ay humalo sa amoy ng sabon sa malamig na hangin ng silid tulugan na pinalamig ng aircon. Nakahiga ako sa tabi niya, nakatingin sa madilim na kisame, hinahayaan ang aking bumibilis na puso na dahan-dahang bumalik sa normal na ritmo. Oras na. Parang isang magnanakaw sa sarili kong tahanan, maingat akong bumangon mula sa kama. Lumapit ako sa kanyang tabi. Sa bedside table, nagcha-charge ang telepono. Ang puting kabel ay nakakonekta sa saksakan, parang isang pusot na nagbibigay buhay dito. Dahan-dahan ko itong tinanggal. Alam ko ang password niya ang fingerprint kanyang kanang hintuturo. Sa loob ng maraming taon, binubuksan ko ang kanyang telepono para makset ng alarm o sagutin ang tawag habang nakmamaneho siya. Isang kilos na dati batay sa tiwala, ngayon ay naging susi sa kanyang Pandora's box. Kinuha ko ang kanyang nakarelax na kamay. Mainit ang balat. Sa isang saglit, napuno ako ngang isang panandaliang alaala. Ang unang beses na hinawakan ang kamay na iyon ang akin, napakahigpit, napakatiyak. Mabilis kong iwinaksi ang alaala. Hindi ito ang oras para sa nostalgia. Dahan-dahan kong idiniin ang dulongan niyang hintuturo sa scanner. Click. Umilaw ang screen. Nagpapakita ngang perpektong nakaayos na mga app. Bumilis ng kaunti ang tibok ng aking puso. Wala nang atrasan. Hindi ako dumiretso sa mga messaging app. Nagsimula ako sa photo gallery. Nag-scroll sa dandang larawan namin. Bakasyon sa Palawan. Ang aking birthday party. Macandit shots na kinunan niya habang hindi ako nakatingin. Lahat ay tila marelikya mula sa buhaing ibang tao. At pagkatapos ay natakpuan ko ito. Isang hidden folder. Kinailangan kong ilang pagsubok para hulaan ang password. Ang kanyang kaarawan ay masyadong halata. Sa loop ay may ibang mundo. Ang mundo ni na Marco at Denise. Ang kanilang mga selfie sa kotse. Mga larawan sa mga coffee shop na may madilim na ilaw. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanilang larawan na makasama sa harap ng isang bahay na gawa sa kahoy na pamilyar sa akin. Ang aming rest house sa Tagaytay. Ang mismong bahay na binili namin 2 taon na ang nakalilipas gamit ang aking annual bonus bilang regalo para sa aming anibersaryo. Ang lugar kung saan dapat kaming lumikhang aming maalaala. Lumilikha na pala siya. Hindi lang ako ang kasama. Mayroon pang ang larawan ni Denise na mag-isa, nakangiti sa kamera na may mapagtagumpay na tingin, suot ang isa sa mapolo ni Marco. Isang pakiramdam ngang, pagduduwal ang umakyat sa aking lalamunan. Nilunok ko ito at nagpatuloy. Pagkatapos ng mga larawan, binuksan ko ang mga messaging app. Ang kanilang pag-uusap ay isang nobela ang pagtataksil. Mga malalambing na tawagan, mga plano para sa malihim na pakikita, mga reklamo ni Marco tungkol sa akin na masyado akong abala sa trabaho, na masyado akong malamig, na wala akong pakialam sa kanya. Bawat pangungusap niya ay isang sampal. Ginawa niya akong kontrabida sa kanyang kwento, para makmukhang kasalanan ko ang kanyang pakikipagrelasyon. At pagkatapos ay nakahanap ako ng mas maraming impormasyon tungkol kay Denise. Ang kanyang buong pangalan ay Denise Cruz, isang medical sales representative sa isang malaking kumpanya ng gamot. At ang pinakamahalaga, sa isa sa mga lumang pag-uusap, natakpuan ko ang isang pangungusap na nagpabago sa lahat. Si Leo ay nasa Davao buong susunod na linggo para sa trabaho. Walang tao sa rest house namin. Leo, ang kanyang asawa. Ibig sabihin, si Denise ay isa ring taksil. Hindi lang ito problema sa pagitan namin ni Marco. May isa pang taong nasasaktan sa larong ito. Isa pang tao na dinudurok ang puso habang walang kamalay-malay. Sa sandaling iyon, isang mas malaki at mas matapang na ideya ang nabuo sa aking isipan. Hindi na ito tungkol sa paghihigantingang isang asawa. Ito ay isang usapin ng katarungan. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang aking makamay, ngayon ay malamig at desidido, ay nagsimulang gumawa. Kumuha ako nga. Screenshot ng lahat ng mahahalagang pag-usap. Nang bawat larawan sa hidden folder na iyon.
Sinundan ko ang mga transaksyon sa credit card ni Marco na nakaling sa akin. Magabayad sa hotel sa Cebu sa mga petsa na mayroon daw siyang mga seminar, mga resibo sa mga mamahaling restaurant na hindi namin kailanman pinuntahan ng makasama. Inimbak ko ang lahat. In-archive sa isang lihim na folder sa aking laptop. Sa isang gabi, ako ay naging isang detective na pinagsasama-sama ang mga piraso ang dobleng buhay ang aking asawa. Pagsapit ang umaga, natakpuan ko ang aking hinahanap. Tintipe ko ang pangalang Leo De Leon sa isang professional network at idinagdag ang keyword na arkitekto na nabanggit sa kanilang pag-usap. At naroon siya. Sa profile picture ay isang lalaki na may matatag na panga, bahagyang magulong buhok, at isang ngiti na, bagamat mukhang pagod, ay tila taos puso. Nakasaad sa kanyang profile na siya ay direktor ng isang architectural firm na dalubhasa sa sustainable design. Isang kurot ng awa para sa lalaking ito ang naramdaman ko. Biktima rin siya. Tulad ko. Nakaupo ako sa harap ng laptop sa madilim na sala, na tanging liwanag mula sa screen ang nagbibigay ilaw. Nagtype ako ng isang maikling mensahe, binura ito, at nagsulat muli. Ginawa ko ito ng 10 beses, naghahanap ng tamang mga salita. Sa wakas, tumigil ako. Sa pag-isip at hinayaan ang aking mga daliri na gumalaw. Kumusta, Leo? Ako si Isabel Reyes. Naniniwala ako na ang asawa kong si Marco ay may relasyon sa iyong asawang si Denise. Kung interesado ka, maari kong ibahagi ang maebidensyang hawak ko. Ito ang aking numero. Pinakmasdan ko ang pangungusap sa loob ng ilang minuto. Ang aking daliri ay nakabitin sa send button. Ito ang puntong walang pakbabalik. Huminga ako ng malalim at pinindot ito. Ang mensahe ay naipadala na. Ang telepono ni Marco ay nasa dati na nitong lugar na parabang walang sinumang gumalaw. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagsimulang sumilip mula sa mga skyscraper ng Begechi. Nagsimula na ang isang bagong araw, at ang aking digmaan ay malapit nang magsimula. Ang oras matapos kong pindutin ang send button ay dumaan ng nakakainis na kabagalan. Bawat segundo ay parang isang butil ng buhangin na tumatangging bumagsak sa hourglass. Bumalik ako sa silid tulugan, inilagay ang telepono ni Marco sa eksaktong parehong lugar, at lumabas muli sa sala. Umupo ako sa malambot na sofa. Ngunit tensyonado ang aking katawan. Ang kape sa umaga, na karaniwang masarap, ay nagiwan ngayon ng maasim na lasa sa aking dila. Sa labas ng bintana, nagsimulang mag-inat ang Maynila. Ang malayong tunong ng busina ng sasakyan. Ang ugong ng magamakinang nagsisimula. Lahat ay tuno na malayo at mahina, na parabang nasa loop ako ang isang soundproof na bula. Hinawakan ko ang aking telepono. Tila ito'y kasing bigat ng isang granada na natanggal na ang pin. Ang natitira na lang ay mahintay. Mahintay para sa pagsabog, o sa pinakamasamang resulta, na walang mangyayari. Paano kung hindi ako paniwalaan ni Leo? Paano kung isipin niyang isa lang akong baliw at selosang babae na sinusubukang sirain ang kanyang pagsasama? O mas masahol pa, paano kung tawagan niya si Denise para kumpirmahin ito, at si Denise ay magsumbong kay Marco? Ang aking plano ay guguho bago pa man magsimula. Magmumuha akong tanga, isang kaawa-awang nilalang. Naglipa na ang mga iniisip sa aking ulo. Parang isang kawan ng mauwak, sinubukan kong itaboy ang mga ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng TV. Pagbubukas ng laptop para tingnan ang email sa trabaho. Ngunit lahat ay walang kabuluhan. Ang aking konsentrasyon ay nasira. Ang manumero sa spreadsheet, na karaniwang tila napakayos at lohikal sa akin, ngayon ay parang walang kahulugan na sumasayaw. Si Isabel Reyes, ang financial director, na kilala sa kanyang kahinahunan at kakayahang kontrolin ang pinakakumplikadong mga sitwasyon, ay nakaramdam ngayon na nawalan siyang kontrol sa isang bagay na tunay na mahalaga ang kanyang sariling buhay. Makalipas ang isang oras, lumabas si Marco mula sa silid tulugan. Nakasuot siya ang isang walang kulubot na asul na polo. Ang kanyang basang buhok ay nakasuklay pa atras. Hinalikan niya ako ng bahagya sa noo. Isang kilos na napaka-automatiko na halos hindi ko naramdaman. Alis na ako, sabi niya. Tatawag ako pagdating ko sa Cebu. Mag-ingat ka sa daan, sagot ko, pinipilit ang sarili na ngumiti.
Habang naglalakad siya patungo sa pinto, naramdaman ko ang isang hindi mapigilang paknanais na sigawan siya, na ilantat siya sa lahat ng kanyang kasinungalingan sa mismong sandaling iyon. Ngunit pinigilan ko ang sarili. Ang mainit at pasabog na galit ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Ang aking galit ay malamig, nagyayelo. Hinasa ko ito hanggang sa maging isang sandata. Pagkaalis ni Marco, ang apartment ay tila mas tahimik at mas walang laman. Buong umaga akong pabalik-balik mula sa sala papuntang kusina at pabalik sa sala. Sa tuwing nag-vibrate ang aking telepono mula sa isang email notification o isang mensahe sa work chat, ang aking puso ay tumatalon sa aking lalamunan. Ang 3 oras ay parang 3 taon. Handa na akong sumuko, kumbinsihin ang aking sarili na ito ay isang hangal na ideya. Nang sa wakas ay tumunok ang telepono. Isang hindi pamilyar na numero ang lumitaw sa screen. Bahagyang nangingini ang aking kamay habang sinasagot ko ang tawag. Lumabas ako sa balkonahe para huminga ng sariwang hangin at pakalmahin ang aking bumibilis na puso. Hello, sabi ko, sinusubukang gawing normal ang aking boses. Isang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Tanging mabigat na pahinga ang naririnig. Pagkatapos ay sumagot ang isang boses ng lalaki, mababa at pagod. Si Leo de Leon to. Natanggap ko ang mensahe mo. Ang kanyang boses ay eksakto tulad ng inaasahan ko. Kalmado sa labas, ngunit nararamdaman ko ang nakatagong panginginig. Ang pangingining isang pundasyon na kakalamat lang. Salamat sa pagtawag, sabi ko, joke ba to? Tanong niya ng direkta. Walang paligoy. Nagustuhan ko iyon. Sana nga. Sagot ko. Nananayo ang lalamunan ko, pero hindi. May mga ebidensya ako, mga mensahe, mga larawan, pati na ang kanilang mga plano para sa weekend na ito. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Ang buntong hiningang isang tao na ang mundo ay kakabaliktad lang. Sabi sa akin ni Denise, pupunta siya sa Tagaytay, kasama ang mga kasamahan sa trabaho para sa isang company outing. Ang kanyang boses ay parang mas kinakausap niya ang sarili kaysa sa akin. Sinabi sa akin ng asawa ko na pupunta siya sa isang seminar kasama ang mga kliyente sa Cebu, ganti ko. Makikita sila sa rest house namin sa Tagaytay. Ang pagbanggit sa Tagaytay ay parang isang suntok. Ang katahimikan sa kabilang linya ay naging mas makapal. Ang rest house na ako ang bumili. Ang rest house na marahil ay siya ang nagdisenyo. Pareho kaming pinagtaksilan sa isang espasyo na dapat ay sa amin. Anong gusto mo? Tanong niya sa wakas. May pag-alinlangan sa kanyang masalita. Ito ang mapagpasyang sandali. Huminga ako ng malalim at tinipon ang lahat ng aking lakas ng loob. Gusto kong abutan natin sila dun. Bago pa nila mabuksan ang alak o hubarin ang kanilang mga jacket. Muli, katahimikan. Naisip ko si Leo sa kabilang linya, pinag-iisipan ang aking mga salita. Isang nakakabaliw na hiling. Isang senaryo mula sa isang pelikula. Handa ako sa kanyang pagtanggi. Naituring akong isang bali. Ayokong iskandalo. Sabi niya pagkaraan ng ilang sandali. Ayokong sigawan. Ako rin. Mabilis kong sagot. Gusto ko lang na makita nila tayo. Naharapin nila ang katotohanan ng walang pagkakataon para sa bagong kasinungalingan o pagdadahilan. Narinig ko muli ang kanyang pahinga. Naramdaman ang panlup na tunggalian na nangyayari sa kanya. Ang pagnanais na takasan ang mapait na katotohanan ito ay nakikipaglaban sa pagnanais na harapin ito. Sige, sabi niya sa wakas. Ang isang salitang iyon ay mabigat. Puno ito ng pagsuko at determinasyon. Pero makita muna tayo. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang lahat ng alam mo. Isang alon ng ginhawa ang dumaan sa aking katawan, na nagpanghina sa aking mga tuhod, hindi na ako nag-iisa. Mayroon na akong kakampi. Siyempre. Sabi ko. Kailan at saan? Nakasundo kaming makita kinabukasan. Sabado ngang umaga. Sa isang maliit na coffee shop sa isang gas station sa Slex, papuntang Tagaytay. Isang neutral na teritoryo sa kalagitnaan ng aming nga nakahiwalay na mundo. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nanatili ako sa balkonahe, nakatingin sa Maynila, na ngayon ay puno na ang buhay.
Nagbago ang aking pakiramdam. Ang kawalan na naramdaman ko kaninang umaga ay napuno na. Napuno ang isang malinaw na layunin. Isang kakaibang alyansa na nabuo sa parehong sakit. Kami ay dalawang estranghero na pinag-isa ang pagtataksil. At haharapin namin ang bagyong ito ng makasama. Noong Sabado ng umaga. Kulay abo ang kalangitan. Na parabang kahit ang panahon. Ay nararamdaman ang tensyon na nasa himpapawid. Nagmamaneho akong mag-isa sa abalang expressway. Ang musika na karaniwang kasama ko sa mga biyahe ay tila nakakainis na ngayon. Kaya pinatay ko ang radyo. Ang tanging tunog ay ang ingay ngang magulong sa aspalto at ang bahagyang ugong ng makina. Nakalap ang aking isipan. Inulit-ulit ko ang lahat ng posibleng senaryo ngang kung ano ang maaring mangyari kapag nakilala ko si Leo. Dumating ako sa gas station kalahating oras bago ang aming napag-usapang oras. Medyo maraming tao. Mga pamilyang papunta sa bakasyon at mga biyaherong humihinto para magpahinga. Pumili ako ng isang hindi kapansin-napansing coffee shop sa isang sulok. Umorder akong itim na kape at umupo sa isang mesa kung saan kitang-kita ang pasukan. Nakikita ko ang lahat ng pumapasok at lumalabas. Tuwing bumubukas ang pinto, bumibilis ang tibok ng aking puso. Eksaktong 10:00, isang matangkat na lalaki na nakasuot ng light brown na jacket ang pumasok. Ang kanyang lakat ay desidido, ngunit ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko, na parabang may dala siyang hindi nakikitang pasanin. Nakilala ko siya agad mula sa kanyang profile picture. Si Leo, ang pagod sa kanyang mamata ay mas toto sa personal. Lumingon siya at naktama ang aming mamata. May bahid ng pagkilala. Tumango ako ng bahadya. Lumapit siya sa aking mesa at umupo sa silya sa tapat ko. Walang sinabi, walang formal na pagbati, walang pagpapakilala. Kilala na namin ang isa't isa sa pinakakakaiba at pinakamasakit na paraan. Umorder ka, alok ko. Sinusubukang basagin ang nakakailang na katahimikan. Umiling siya. Huwag na. Dumiretso na tayo sa punto. Bumuntong hininga ako at kinuha ang aking telepono mula sa bag. Inilagay ko ito sa mesa sa pagitan ng tasangang kape at isang maliit na boteng hand sanitizer. Binuksan ko ang gallery. Pumunta sa folder na inihanda ko. At itinulak ang telepono palapit sa kanya. Heto na. Mahina kong sabi. Tinitigan ni Leo ang telepono ngilang sandali bago ito kunin. Malalaki at matitibay ang kanyang nga kamay. Ang nga kamay ng isang arkitekto. Isang taong nagtatayo ng nga bagay. Ang kabalintunaan ay malupit. Ang makamay na napakaraming itinayo ay kailangan ngayong humawak sa ebidensya ng pagkasira. Nagsimula siyang mag-scroll gamit ang kanyang hinlalaki. Maingat kong pinanot ang kanyang mukha. Nakita kung paano tumigas ang kanyang pangahabang binabasa ang mga malalambing na mensahe ni na Marco at Denise. Nakita kung paano kumibot ang isang ugat sa kanyang sentido nang makita ang kanilang mga selfie na masayang nakangiti. Nakita kung paano siya napahinto sa pahinga nang makita ang mga pruweba ng mga bayarin sa credit card, mga hotel room, at mga romantikong hapunan. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay sa isang partikular na larawan. Ang larawan ni Denise na nakapose sa teras ng rest house sa Tagaytay. Nakita ko kung paano humigpit ang kanyang kamay sa telepono. Ang mabuto ang kanyang daliri ay namuti, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga detalye sa likuran. Ang makahoy na poste na siya ang pumili, ang disenyong rehas, ang matilas sa sahig. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi lang niya nakikita ang isang larawan ng kanyang taksil na asawa. Nakikita niya ang pagtataksil sa loop mismong kanyang obra maestra. Nakikita niya ang kasinungalingan na dumudungis sa espasyo na nilikha niya gamit ang sariling pawis at imahinasyon. Ibinalik niya ang telepono sa mesa ng napakabagal, na parang ito ay isang babasaging kristal. Sumandal siya sa upuan. Ipinikit ang kanyang mga mata saglit, at nagpakawalang isang napakabigat na buntong hininga. Yung tilas sa sahig. Ako ang pumili niyan. Paos niyang sabi. Bawat maliit na detalyeng bahay na yan, ako ang pumili. Sabi ni Denise, hindi niya masyadong gustong pumunta doon, na masyadong tahimik. Nagpakawala siyang isang tuyong tawa, na walang anumang saya. Yun pala, hindi lang niya gustong pumunta doon kasama ako. Binalot ng katahimikan ang aming mesa.
Binigyan ko siya ng oras para iproseso ang lahat. Alam ko ang sakit na iyon, ang sakit ng pagkaalam na ang lugar na itinuring mong sagrado ay nadungisan na. May hinala na ako. Nagsalita siyang muli. Nakatingin sa kawalan sa labas ng bintana. Matagal na. Lalo siyang lumalayo, nagagalit sa maliliit na bagay. Tumatangging makipag-usap ng seryoso. Tumatangging pumunta sa marriage counselor. Laging sinasabi na masyado akong nagtatrabaho, na wala akong oras para sa kanya. Ngayon ay intindihan ko na. Hindi niya kailangan ang oras ko dahil ibinibigay niya ang lahat ng kanya sa iba. Dumating ang aking pagkakataon na ibahagi ang kwento ni Marco kung paano naipon ang maliliit na kasinungalingan hanggang sa maging isang bundok. Tungkol sa aking mahindi pinansin na damdamin, tungkol sa kung paano naapektuhan ang aming pananalapi dahil sa marangyang pamumuhay ni Marco, isang katotohanan na hindi niya alam. Nag-usap kami ng halos isang oras, hindi bilang dalawang estranghero, kundi bilang dalawang tao sa isang bangka, na magkasamang nahuli sa isang bagyo ng pagtataksil. Hindi na kami nag-iisa. Mayroon pa akong ekstrang susing rest house. Biglang sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata ngayon ay nakatingin ng diretso sa akin na may bagong kislap. Isang kislap ng determinasyon. Hindi alam ni Denise na itinago ko ito. Akala ni Marco nasa Davao ako para sa isang business trip. Hindi niya maisip na malapit lang ako sa Tagaytay. Mauna tayo. Sabi ni Leo. Hihintay natin sila dun. Pero gaya ang sinabi ko. Walang sigawan. Walang iskandalo. Upo lang tayo. Hayaan nating makita nila tayo. At ang katotohanan na ang bahala sa lahat. Sumang-ayon ako ng buo. Ang aming plano ngayon ay tila toto. Nahahawakan. Pinakasunduan namin ang mga detalye. Darating sila bandang alas 6 ng gabi kinabukasan. Nandun kami mula umaga para ihanda ang aming entablado. Kami ang magiging mamanonot at pangunahing tauhan sa huling pagtatanghal ng aming makapagsasama. Nang mahiwalay kami sa labas ng coffee shop, walang shake hands, walang mahabang pamamaalam, isang maikling tango lang, isang tahimik na pag-unawa. Kami ay makasosyo sa masakit na misyong ito. Pauwi. Kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi gumaan ang aking pasanin. Ngunit hindi ko na ito dinadala ng mag-isa. May iba pang nakakaintindi nito. May iba pang tatayo sa tabi ko kapag sumaboh na ang bagyo. Nanatiling kulay abo ang kalangitan. Ngunit tila nakita ko ang isang mahinang sinang ng liwanag sa malayo. Hindi ang liwanag ng pag-asa na ayusin ang nasira na, kundi ang liwanag ng isang tiyak na pagtatapos. At sa ngayon, sapat na iyon. Noong linggo ngang umaga, umalis ako ang Maynila habang ang kalangitan ay may kulay lila pa. Maluwag ang makalsada, na nagbigay daan sa akin na makmaneho ng tahimik. Kasama lamang ang aking mainiisip. Habang iniwan ko ang lungsod. Ang hangin na pumapasok sa bahagyang nakabukas na bintana ay naging mas malinis. Nagsimula kong maamoy ang halimuyak ng mapunong mapino at ang kasariwaan ng lawa. Tagaytay, isang lugar na dapat sanay isang kanlungan. Isang tagapag-ingat ng matatamis na alaala. Ngayon, ito'y parang isang larangan ng digmaan kung saan ako patungo. Ang rest house ay medyo nakahiwalay. Sa dulo ang isang maliit na daan na napapalibutan ng makapal na mga halaman. Nang lumiko ako sa daanang may graba, nakita ko ito. Isang dalawang palapak na bahay na gawa sa kahoy na tila nakikipag-isa sa kalikasan. Maganda, payapa, at puno ngang kasinungalingan. Ipinar ko ang aking kotse sa tabi ngang isang silver na sedan na naroon na. Ang kotse ni Leo. Dumating na siya. Bumilis ng kaunti ang tibok ng aking puso. Ito ay toto. Lahat ng ito ay nangyayari. Kinuha ko ang aking bag mula sa upuan ng pasahero at pagkatapos huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili, lumabas ako ng kotse. Malamig at bahagyang mamasa-masa ang hangin ng Tagaytay. Sa malayo, ang ugong ng hangin sa magpuno ng pino ay nagsilbing isang malungkot na soundtrack. Hindi nakalok ang pinto ng bahay. Dahan-dahan ko itong itinulak at pumasok. Nakatayo si Leo sa harap ng malaking bintana sa sala na nakaharap sa lawa. Hawak niya ang isang tasang kape, kung saan may manipis na usok na umaakyat.
Hindi siya lumingon nang pumasok ako, na parabang naramdaman na niya ang aking presensya. Kanina ka pa. Medyo paus ang boses ko. Nga 1 oras na. Sagot niya, nakatingin pa rin sa tubig. Kailangan ko oras para makita ulit ang lugar na to. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Iniwan ko ang aking bag sa isa sa mga sofa at lumapit sa kanya para tingnan ang parehong tanawin. Ang lawa noong umagang iyon ay kalmado. May kulay abo na parang tingga. Naalala ko kung paano ako nakatayo sa mismong lugar na ito kasama si Marco 3 taon na ang nakalilipas, pagkatapos kong makunan. Mahigpit akong niyakap ni Marco. Nangako siya na malalampasan namin ang lahat ng makasama, na ang lugar na ito ay magiging saksi kung paano namin muling itatayo ang aming kaligayahan. Ang pangakong iyon ngayon ay parang lason. Huli akong nandito 3 taon na ang nakalipas. Mahina kong sabi, mas para sa sarili ko kaysa kay Leo. Pagkatapos kong mawalan ng unang anak. Sa wakas ay lumingon si Leo at tiningnan ako. Sa kanyang magkapagot na mata, mayroon na ngayong bahit ng awa. Isang pag-unawa ng isang taong alam kung ano ang pakiramdam ng pagkawala. Gusto rin ni Denise na makaanak, mahina niyang sabi. Pagkatapos ng 2 bigong pagsubok sa IVF, tumigil na siya sa pagbanggit nito. Akala ko dahil masyado siyang nasasaktan. Yun pala, may iba na siyang pinakakaabalahan. Muli kaming nalunot sa katahimikan. Bawat isa ay nawawala sa sariling sakit. Walang mga luha. Isang mabigat na katahimikan lang na punong hindi nasabing mga salita. At mga sirang pangako. Sa katahimikang gito, natagpuan na maong gisang kakaibang koneksyon. Hindi kami makaibigan o kahit makakilala. Kami ay 2 sugatang kaluluwa na nakatayo sa maguho ngaming mapagsasama at sinusubukang humanap ng paraan para hindi gumuho kasama nito. Sa tingin mo, hindi ba tayo lumalampas sa guhit? Isang maliit na pagdududa ang pumasok sa aking isipan. Dahan-dahang umiling si Leo. Ang kanyang tingin ay bumalik sa lawa. Hindi. Siguro kung para lang sa paghihiganti. Pero hindi naman. Ito'y tungkol sa pagbilit sa kanila na harapin ang katotohanan ng walang palamuti. Tungkol sa pagbawi sa katotohanan na ninakaw sa atin. Ang kanyang masalita ay nagbigay sa akin ng lakas. Oh, tama siya. Hindi ito tungkol sa pananakit sa kanila. Ito'y tungkol sa pagpapatigil sa aming sariling sakit, tungkol sa pagsasarang isang kabanata upang walang maywang matanong na walang sagot, walang puwang para sa karagdagang manipulasyon. Kung gayon, ihanda na natin ang entablado, sabi ko, mas matatag na ang aking boses. Nagsimula kaming kumilos. Hindi tulad ng mga host na naghahanda para sa isang party, kundi tulad ng mga investigador na muling binubuo ang isang crime scene. Bawat galaw namin ay puno ng kahulugan. Isang tahimik na ritual. Nagsimula ako sa pagpunas sa mahabang kahoy na mesa sa gitnang silid, ang mesa kung saan malamang na madalas umupo sina Marco at Denise. Pinaplano ang kanilang susunod na kasinungalingan. Kinuskos ko ang ibabaw hanggang sa kumintap, na parang sinusubukang burahin ang mga bakas ang kanilang pagtataksil. Pumunta si Leo sa kanyang kotse, at bumalik na may dalang isang boteng red wine. Paboritong alak ni Denise, sabi niya. Inilalagay ang bote sa gitna ng mesa. Isang maliit na detalye na nagdulot ng malaking sakit. Kumuha ako ng 4 na kristal na baso mula sa kabinet sa kusina. Ang mismong nga baso na laging iginigit ni Marco na gamitin kapag nandito kami. Ito ay bahagi ng kanyang ritual sa pagpapakita ng magandang panlasa. Inayos ko ang mga ito sa mesa. Perpektong nakahanay. 2 sa isang panik, 2 sa kabila. Ang perpektong ayos para sa isang komprontasyon. Inilipat namin ang 2 malalaking upuan upang nakatalikot sa pasukan. Sa ganitong paraan, kapag pumasok sila, wala silang magagawa kundi libutin ang maito at harapin kami. Hindi kami aatake ng patalikot. Hihintayin namin sila ng harapan. Inayos namin ang ilaw sa silid para maging mainit, madilaw, hindi masyadong maliwanag para hindi lumikhang labis na tensyon, ngunit sapat na maliwanag para makita namin ang bawat detalye ng ekspresyon na lilitaw sa kanilang mga mukha mamaya. Gusto naming makita ang lahat. Ang pagkagulat, ang pagkakasala, ang takot,
Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon nila? Tanong ko, habang umupo kami saglit para tingnan ang bunga ng aming paggawa. Ang silit ay mukhang napaka-ordinaryo, napakapayapa. Isang perpektong bitag. Umiling si Leo. Iyak si Denise. Yan ang sandata niya. Si Marco, hindi ko alam. Baka magalit. Baka makmakaawa. Pero sa isang bagay, sigurado ako. Wala sa kanila ang handa na malaman naming lahat. Hindi sila handa para sa atin. Ang natitirang bahaging araw ay ginugol namin sa pag-usap. Hindi na tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa aming mga sarili. Ikinuwento ko sa kanya ang aking pangarap na makbukas na isang maliit na bookstore cafe sa La Union. Isang pangarap na laging tinatawanan ni Marco, na tinatawag na hindi makatotohanan. Ikinuwento ni Leo kung paano niya muntik nang iwan ang arkitektura para pumunta sa France at mag-aral bilang isang panadero. Nag-usap kami tungkol sa mga bersyon ng aming mga sarili na matagal na naming nawala, na inilibing sa ilalim ng mga patong ng kompromiso at sakripisyo sa aming mga pagsasama. Sa labas, ang kalangitan ay dahan-dahang nakulay kahel. Ang orasan sa dingding ay nagpapakita nga alas 5 hapon. Wala pang isang oras, mahina kong sabi. Natatakot ka ba? Tiningnan ako ni Leo sa mata. Hindi ako takot sa katotohanan. Takot akong patawarin ang hindi dapat patawarin. Dahan-dahan siyang tumango. Lumabas kami sa teras at tumayo ng magkatabi. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang mahinang hangin ay nagdala ngamoy ngang mapuno ngang pino at katahimikan. Tila huminto ang oras. Handa na kami. Ang entablado ay nakahanda na. Ang natitira na lang ay hintayin ang pagdating ng mapangunahing aktor. Alas 5:57 ng gabi, ang hangin sa loob ng bahay ay naging napakakapal at tensyonado. Na parang isang kwerdas ng gitara na malapit ng maputol. Kami ni Leo ay tahimik na nakaupo sa dalawang upuan na nakatalikot sa pasukan. Para kaming dalawang estatwa na naghihintay sa pagsisimula ng palabas. Sa mesa sa pagitan namin ay nakatayo ang isang boteng red wine, napapalibutan ng walang lamang kristal na baso. Sa upuan sa tabi ko ay may isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay ang lahat ng aming kailangan. Mga kopya ng kanilang mga pag-usap, mga printout ng mga credit card statement, kahit isang maikling audio recording ng tawag sa sekretarya ni Marco, na walang malay na kinumpirma na walang nakaplanong seminar sa Cebu para sa weekend na iyon. Hindi kami dumating na walang dala. At pagkatapos ay narinig namin ito, ang kaluskos ng graba sa ilalim nga, mga gulong ng sasakyan. Ang tunog ay napakalakas sa katahimikan na tumagos ito, nang diretso sa aking puso. Lumingon si Leo at tiningnan ako. Ang kanyang mamata ay nagtatanong ng walang salita. Wala akong sinabi, isang maikli at matatak na tango lang. Oras na, isang itim na SUV ang huminto sa harap ng teras. Malinaw naming nakikita ito sa pamamagitan ng malalaking bintana. Unang lumabas si Marco mula sa driver's side. Nakasuot siya ng leather jacket. May maliit na travel bag sa isang kamay at isang gift bag sa kabilang kamay. Muha siyang relax, masaya. Kasunod niyang lumabas mula sa pinto ng pasahero si Denise. Hawak niya ang isang buket ng nga mapusyaw na rosas na tulip. Nagtatawanan sila. Ang tunong kanilang tawanan, masaya at walang malay, ay mahinang umabot sa amin. Muha silang isang bagong kasal na mag-asawa na dumating sa kanilang maliit na paraiso. Ang tanawing ito ay parang isang saksak sa tiyan. Ang ilusyon ng kanilang kaligayahan, na binuo sa aming sakit. Ang susi ay umikot sa kandado. Ang kahoy na pinto ay umigik ng bumukas. Unang pumasok si Denise. May ngiti pa rin sa kanyang muha. Elegante siyang humakbang papasok. Ang kanyang tingin ay dumausdos sa silid. At doon, ang kanyang ngiti ay natigilan. Literal na natigilan sa kalagitnaan. Na parang may pumindot ng pause button sa kanyang buhay. Ang kanyang mata, na dati nagniningning, ay nanlaki. Napuno muna ng pakalito, at pagkatapos ay ngang takot, habang ang kanyang tingin ay lumipat mula sa akin patungo kay Leo, na nakaupo sa tabi ko. Si Marco, na sumusunod sa kanya, ay nabunggo sa kanyang likuran dahil sa bigla niyang pahinto. Anong nangyari? Mahal? Masaya pa rin ang kanyang boses. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo,
sinundan ang tingin ni Denise. At sa sandaling iyon, naktama ang aming mga mata. Nakita ko kung paano nagbago ang lahat sa loob ng ilang segundo. Pakalito, pakabigla, pagtanggi, at sa wakas, isang purong takot na halos mahahawakan mo. Ang gift bag ay nahulog mula sa kanyang makamay. Isang bote na mamahaling champagne sa loob nito ang humulong sa saik na kawa sa kahoy at nabasak sa panamesa. Boom! Isang maliit na putok na sinundan ng tunog ng bumubulang likido na pumuno sa silit ng matapang na amoy ng alak. Bumuka ang bibig ni Denise, ngunit walang tunog na lumabas. Ang buket ng tulip ay nahulog mula sa kanyang mga daliri. Ang mamapusyaw na rosas na talulot ay kumalat sa sahig. Ito ay isang perpektong visual na metapora para sa kung ano ang kakatet happened lang. Ang kanyang pantasya ay nabasag. Ang katahimikan, na binazag na tunog na nabazag na champagne, ay bumalik na mas mabiga at mas nakakasakal kaysa dati. Hinayaan kong tumagal ang sandaling ito ang ilang segundo para lubos nilang maunawaan ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos ay nagsalita ako. Welcome sa inyong weekend getaway. Ang aking boses ay magaan, parang isang simoy ng hangin. Payapa. Sa kabaliktaran ng nakakakuryenteng kapaligiran. Nahanda kami ng alak, mga upuan, at ang katotohanan. Paralisado si Marco. Ang kanyang malabi ay nanigas. Namutla ang kanyang mukha. Humakbang si Denise paatras. Sumulyap kay Leo na parang nahahanap ng tulong. Isang paraan para makatakas sa bangungot na ito. Ngunit walang paraan para makatakas. Walang lugar para magtago. Ang kurtina ay tinaas na. Ang palabas ay nagsisimula na. Ang mabubok ng nabasak na boteng champagne ay kumikinang sa sahig. Sinasalamin ang mainit na ilawng silit. Ang matapang na amoy ng alak ay humalo na ngayon sa amoy ng natapakang bulaklak. Sa gitna ng maliit na kaguluhang ito, kaming apat ay nanatiling hindi gumagalaw, nakakulong sa isang suryal na takbo. Unang kumilos si Marco. Unang sinubukang pulutin ang mapirasong realidad na kakadurok lang. Isa, nagsimula siya. Paos ang boses. Humakbang siya. Itinaas ang kamay na parabang sinusubukang pakalmahin ako. Isang tuyong tawa ang kumawala sa aking bibig. Hindi tutulad ng iniisip mo. Ang gasgas na linya. Ang unang depensa ng sinumang nahuling taksil. Ah, ganun ba? Sabi ko. Bahagyang ikiling ang aking ulo. At ano dapat ang isipin ko? Ipaliwanag mo sa akin, Marco. Kung ano ang dapat kong isipin sa mensahe ni Denise na sabik na siyang naghihintay sa iyo sa aming rest house. O sa linggri na inihanda niya para sa iyo. Nagbago ang mukha ni Marco. Halatang hindi niya inaasahan na alam ko ang mga partikular na detalye. Ang kanyang mamata ay mabilis na lumipat kay Denise isang tingin ng panik. Nagpatuloy ako, ang boses ko'y kalmado at pantay. Parang isang tagausig na nagpabasa ng mapakatang. Ano ang dapat kong isipin tungkol sa mga resibo ng credit card sa mga mamahaling restaurant na hindi natin kailanman pinuntahan ng magkasama o sa record ng taksi na nagatid? Sa iyo sa lugar ni Denise noong oras na dapat ay nag-overtime ka? Bawat tanong ay isang tumpak na suntok. Alam kong tumama ito dahil sa pagbaba ang kanyang gabalikat. Sa pag-iwas niya sa aking tingin. Oras na para tumayo si Leo. Hindi siya tumingin kay Marco. Ang kanyang mamata ay nakapako sa kanyang asawa, si Denise, na nanginginig sa may pinto. At ako, Denise, sabi ni Leo. Ang kanyang mababang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Ano ang dapat kong isipin? Sinabi mo sa akin na pupunta ka sa isang company outing sa Tagaytay. Nag-text ka pa nga sa akin kagabi? Bago mo patayin ang telepono mo. Good night, Miss Nakita. Imbento ko rin ba yon? Ang tanong ni Leo ang sumira sa depensa ni Denise. Ang maluhang pinipigilan niya ay sa wakas ay bumuhos. Tinakpan niya ang kanyang mukha at humagulgol. Leo, parang awa mo na, wag mong gawin to, sabi niya sa pagitan ng mahikbi. Ang alin? Ang wak kong Kevin. Tumaas ang isang oktaba ang boses ni Leo. Ang sakit niya ay naririnig na ngayon. Ang hindi tumayo rito at harapin ka, ang hindi pakinggan ang katotohanan, ang hindi panorin ang asawa ko na niloloko ako sa bahay na ako mismo ang nagtayo,
Ang huling pangungusap na iyon ay isang suntok sa sikmura, kahit para sa akin. Ang bahay na ito ay kanyang likha. Bawat sulok ay sagisak ng kanyang sining at pagmamahal, at dinungisan nila ito. Lumapit ako sa mesa at kinuha ang makapal na sobre na inihanda ko. Hindi ko ito binuksan. Basta't inihagis ko sa mesa ng may sapat na lakas para makuha ang kanilang atensyon. Hindi ako pumunta rito para makipag-away, sabi ko. Ang aking boses ay muling kumontrol sa silit. Pumunta ako na may mga katotohanan. Tinitigan ni Marco ang sobre na parabang ito ay isang makamandag na ahas. Sa isang biglaang galit at desperasyon, hinablot niya ito at marahas na binuksan. Kinuha niya ang isang bunton ng mga papel. Nakita ko kung paano mabilis na tumakbo ang kanyang mga mata sa mga linya, kung paano nakbago ang kanyang muha sa pagkakita ng mga printout ng kanilang sariling mga pag-usap, mga litratong ebidensya, mga financial report. Ang kanyang mga mata, na dati ipunong panik, ngayon ay namumula sa galit. Pagkaraan ng ilang segundo, inihagis niya ang mga papel sa sahig. Sinusubaybayan mo ba ako? Sigaw niya, sa wakas ay nawalan ng kontrol. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, hindi kumukurap. Hindi kita sinusubaybayan, Marco. Kinukumpirma ko ang katotohanan. Ang katotohanang matagal ko nang pinahihinalaan. At dahil napaka-metikuloso mo sa iyong kasinungalingan, kinailangan kong maging mas metikuloso para hanapin ito. Umupo si Denise sa isa sa mga upuan sa dining area. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Hindi kumilos si Leo para aliwin siya. Nakatayo lang siya ron, tinitingnan ang kanyang asawa na may halong pagkadismaya, galit, at malalim na kalungkutan. Gaano nakatagal? Tanong ni Leo kay Denise. Ang kanyang boses ay muling naging mababa, ngunit ngayon ay mas malamig na. 7 buwan. Bulong ni Denise. 7 buwan. 210 na araw ngang kasinungalingan. Naramdaman ko ang pahigpit ngang isang buhol sa aking dibdib. Sa loob ng 7 buwang iyon, sinusubukan ko pa ring maging isang mabuting asawa. Sinusubukang ayusin ang akala ko'y mali sa aming pagsasama, hindi alam na nag-isa akong lumalaban. Muling lumapit si Marco sa akin, ngayon ay may nakmamakawang tingin. Isa. Nakamali ako. Alam kong gumawa akong isang kahindik-hindik na pagkakamali, pero hindi ibig sabihin na tumigil na akong mahalin ka. Humakbang ako paatras. Lumilihang distansya sa pagitan namin. Tama na. Sabi ko. At ang aking boses ay nanginig sa unang pagkakataon hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit na sa wakas ay umabot na sa sukdulan. Huwag mo akong kausapin tungkol sa pag-ibig, Marco. Kung ang pag-ibig na sinasabi mo ay yung nagpapahintulot sa iyo na lokohin ako, hindi ko yan kailangan. Huminto ako. Hinayaan ang isang mapait na alaala na lumutang, habang nililibot ng tingin ang silit. At kung ang pag-ibig na sinasabi mo ay yung nagpapahintulot sa iyo na dalhin ang kabit mo sa mismong lugar kung saan nawalan tayo ang anak, maari mo nang itago yan para sa sarili mo. Ang aking mga salita ay nakabitin sa hangin, parang isang nakalalasong ulap. Isang ganap na katahimikan ang namayani. Maging ang mahikbi ni Denise ay tumigil. Nakita kong natigilan si Marco. Ang kanyang muha ay parang sinampal. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang tunok na lumabas. Ang ala-alang iyon, ang aming pinakamalalim na sugat, ay ang absolutong sandata na hindi niya kailanman malalabanan. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Maari ka nang umalis ngayon, o maari kang umupo at pakinggan ang lahat hanggang sa huli. Pero kung sa tingin mo ay may pagkakataon pa para sa kapatawaran, ibig sabihin, hindi mo talaga ako kilala. Lumingon si Leo kay Denise, pagkatapos ay tumingin sa akin. Kailangan kong huminga ng sariwang hangin. Tumango ako. Ako rin. Sabay kaming lumabas. Nilakpasan sina Marco at Denise na nanatiling nakapako sa kanilang makinatatayuan. Pumunta kami sa teras. Iniwan silang dalawa sa gitna ng guhong kasinungalingan na kakapasaboh lang namin. Sa labas, ang kalangitangang Tagaytay ay halos madilim na. Ang hangin sa mapunoong Pino ay mas malakas na ngayon. Nagsisimula pa lang ang bagyo. Pagkatapos ng ilang minuto sa teras, hinayaan ang sariwang hangin na linisin ang aming maisipan, bumalik kami sa sala. Ang kapaligiran sa loop ay parang pagkatapos ang isang digmaan.
Nakaupo na ngayon sina Marco at Denise sa magkahiwalay na upuan, hindi nagtitinginan. Ang mapapel na may ebidensya ang kanilang pagtataksil ay nakakalat sa sahig na parang matuyong dahon. Ang hangin ay puno ang pagsisisi at masakit na katotohanan. Hinila ko ang isang upuan at umupo ng diretso sa tapat ni Marco. Umupo si Leo sa tabi ko. Ang kanyang malamig at direktang tingin ay nakapako kay Denise. Matagal na walang nagsalita. Hanggang sa inilagay ko sa mesa ang pangalawang folder. Kulay asul ito. Hindi tulad ng naunang sobra. Naramdaman ko ang biglang pagbabago sa kapaligiran. Marco, nagsimula ako, tinitingnan siya sa mata. Naikwento mo ba kay Denise kung bakit hiwalay ang ating mga bank account sa nakalipas na 6 na taon? Nanigas ang katawan ni Marco. Tiningnan niya ako na may nagmamakaawang ekspresyon. Isa. Walay ang kinalaman ako na ang magkwekwento. Putol ko. Hindi siya binibigyan ng pagkakataong magdahilan. Inilipat ko ang aking tingin kay Denise, na ngayon ay naguguluhang nakatingin sa akin. Malamang hindi mo alam, Denise, pero itong taong hinahangaan mo, si Marco, ay nakaipon ng mahigit 5 milyong pisong utang sa credit card noong 2018. Kinailangang bayaran ng mamagulang niya ng palihim para iligtas ang kanyang karera. Pagkatapos noon, kinailangan kong pahiwalayin ang ating pananalapi. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil nakita ko kung gaano siya kagaling magtago ang isang bagay na ganun kalaki. Ang pagkabakla sa mukha ni Denise ay hindi peke. Sigurado akong hindi mo sinabi sa kanya yan, dahil hindi iyon akma sa imahe mo, diba? Singhal ni Marco. Akma yan, mahinahon kong sagot. Lahat ito ay may kinalaman sa kasinungalingan. Marco, ipinagpaumanhin mo ang iyong relasyon sa pagsasabi sa kabit mo na masyado akong abala, masyadong malamig. Pero nakalimutan mong banggitin na ako ang nagbubuhat ng malaking bahagi ng ating pinansyal na pasanin. Ako ang nagbabayad ng buwan ng hulog para sa bahay na ito habang ikaw ay naglalaro at nagsisinungaling sa likod ko. Ibinaba ni Marco ang kanyang ulo. Wala na siyang masabi. Ang aking katotohanan ay nag-alis ngang lahat ng kanyang madahilan. Ngayon ay oras na ni Leo. Ang kanyang boses, matatak ngunit nageyelo, ay nakatuon kay Denise. At ikaw, Denise, sinabi mo sa akin na naantala ng bangko ang pag-apruba ng loan para sa pag-ayos ng bubong ng ating bahay. Pero sa totoo lang, naglipat ka ng 1 milyong piso sa isang rehabilitation center sa Batangas. Ang tatanggap, isang Yuri Cruz. Kapatid mo, di ba? Natigilan si Denise. Mas lalo siyang namutla. Ayokong mag-alala ka. Hindi, sabi ni Leo. Ayaw mong ibahagi ang katotohanan. Namumuhay kang dalawang buhay. Isa kasama ako. Isa kasama si Marco. At ang pinakamasama, pareho silang binuo sa mga lihim. Nagsinungaling ka sa akin tungkol sa mga problemang pamilya mo, at sigurado akong hindi mo rin sinabi yan kay Marco. Muling namayani ang katahimikan. Dahan-dahan akong tumango. Iyan lang ang pareho ninyo, sabi ko. Tinitingnan sina Marco at Denise ng salitan. Hindi kayo kailanman naging tapat sa amin, ang inyong nga asawa, o kahit sa isa't isa. Ipinakita ninyo lang ang magandang nakabalot na bersyon ngang inyong sarili na sa tingin ninyo ay magugustuhan ng isa't isa. Muling nagsimulang umiyak si Denise. Hindi ko hinustong umabot sa kanito. Pero hinayaan mo, ganti ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang mapagtaksilan, o ang malaman na ang taong nagtaksil sa iyo ay wala man lang lakas ang loob na aminin na nagkamali siya mula pa sa simula. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang nga mata. Sorry Isa. Talaga. Sorry na. Tiningnan ko siya. Isang patak ng awa ang humalo sa aking galit. Ang sorry ay hindi nakbabago nga katotohanan, Marco. At ang pag-ibig, kung mayroon man, ay hindi rin makapagliligtas sa isang pagsasamang bulok na mula sa ugat. Tumayo si Leo. Hindi na siya mukhang galit. Pagod na lang. Denise, sabi niya, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi ang pagtataksil. Ito'y ang katotohanan na hindi mo man lang naisip. Kahit isang segundo,
na ipakatiwala sa akin ang iyong mga problema. Nagpasya ka na hindi ako karapat-dapat na ibahagi mo sa akin ang iyong mga paghihirap. At doon, nang tila lahat ng barahan ng kasinungalingan ay nakalatak na, nang akala namin ay wala nang makakagulat sa amin, biglang tumayo si Denise. Ang kanyang makamay ay nakakapit sa gilid ng upuan. Ang kanyang mga mata ay namumula sa luha. Ngunit may iba pang naroon, isang halo ng takot at pagkalito. May isa pa akong hindi nasasabi. Nangingini ang kanyang boses. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Kumunot ang noo ni Leo. Tiningnan siya ni Marco na may hinala. Hirap na lumunok si Denise. Ang kanyang mamata ay lumipat kay Marco, at pagkatapos ay tumigil sa akin. Buntis ako. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Napakaganap na ang tiktaang kahoy na orasan sa dingding ay parang nakabibingi. Bawat segundo ay parang isang talim na humihiwa sa hangin. Tumalon si Marco mula sa kanyang upuan. Ano? Anong sabi mo? Tumango si Denise. Nanginginig ang kanyang malabi. Nalaman ko noong nakaraang linggo. Sasabihin ko sana sa iyo dito, ngayong weekend. Ang huling pangungusap ay sinabi niya habang nakatingin kay Marco. Natigilan si Leo. Hindi mabasa ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos ay nagtanong siya, sa boses na parang bulong. Akin ba? Lumingon si Denise sa kanya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Oo, sigurado ako. Laging nag-iingat kami ni Marco. Ang aking mundo ay tila nabaliktad. Sa loob ng ilang segundo, nawalan ng laman ang aking isipan. Walang sinuman sa amin ang handa para dito. Walang script. Walang plano kung paano haharapin ang time bomb na kakasaboh lang sa gitna namin. Ang pagdating ang isang bagong buhay ay nagbago sa buong dynamics ang komprontasyong ito. Ginagawa itong isang bagay na mas komplikado. Mas masakit. Ang pag-amin ni Denise ay nanatili sa makapal na hangin. Ang time bomb ay sumaboh ng walang tunok. Ngunit ang epekto nito ay mapanira. Isang bagong buhay na nabuo sa gitna ng dagat ng kasinungalingan. Sa isang sandali, ang aking isipan ay ganap na blanko. Ang senaryo na maingat kong binuo, ang komprontasyon na napakalamig kong kinontrol, ay bigla na lang itinapon sa isang dimensyon ng hindi mahuhulaan na kaguluhan. Unang nakabawi mula sa pagkabigla si Marco, ngunit ang kanyang reaksyon ay hindi reaksyon ng isang taong nalaman na buntis ang kanyang kabit. Oh! May pagkagulat, ngunit nangingibabaw ang takot at pagkasuklam. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat mula sa mukha ni Denise patungo sa kanyang tiyan at pabalik sa mukha. Buntis ka sa kanya? Tanong niya sa isang pigil na boses. Itinuro niya si Leo gamit ang kanyang baba. Mayroong isang bagay sa kanyang tono. Sa paraan ngang pagkakasabi niya ngang sa kanya na may ganitong pakasuklam. Na parabang ang pagbubuntis na ito ay isang nakakainis na komplikasyon, isang mansa sa kanyang perpektong pagtakas mula sa realidad. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakita ko ang isang kislap ng galit sa mga mata ni Denise. Sa kabilang ng kanyang ngahikbi at namamagang mukha, tinapunan niya si Marco ang isang matalim na tingin. Huwag mo siyang tawaging siya, bulong niya. May pangalan siya. Siya si Leo, ang asawa ko. At nakamali ako sa pagtataksil sa kanya. Pero kahit papaano, hindi ako kailanman nagsinungaling sa kanya tungkol sa nararamdaman ko para sa iyo. Ang masalita ni Denise ay isang dobleng sampal kay Marco. Una, ang kumpirmasyon na hindi kanya ang bata. Pangalawa, ang nakatagong akusasyon na ang pag-ibig ni Marco sa akin ay hindi hihigit sa isang kasinungalingan. Nakita kong umatras si Marco. Ang kanyang mukha ngayon ay naging isang hindi mababasa na maskara. Pagkabigla, kahihiyan. O marahil ay ang ganap na kawalan ng isang taong napagtanto na nawala na sa kanya ang lahat. Nawala niya ako at tila. Hindi niya kailanman tunay na pag-ari si Denise. Isa lang siyang hinto sa daan. Isang pansamantalang pagtakas. Habang silang tatlo ay nasasangkot sa bagong dramang ito, naramdaman ko ang isang kakaibang bagay, kalinawan. Ang pagbubuntis ni Denise ay isang pagkabigla, ngunit para sa akin, wala itong binago. Ito ay kanyang problema. Ito ay bunga ng kanilang mga kilos.
Ang kanyang kaguluhan ay hindi na aking kaguluhan. Ang komplikadong buhol na kakabuhol lang ay sa katunayan ay nakpatibay lamang sa aking desisyon na putulin ang matali na nag-ugnay sa akin sa kanilang lahat. Huminga ako ng malalim, pinapakalma ang aking pulso na pansamantalang bumilis. Muli akong naging si Isa na kilala ko ang financial director. Kalmado, metodiko. Laging nakatuon sa resulta. Sa tingin ko, sapat na ang masorpresa para sa isang gabi. Pinutol ngang aking boses ang tensyon sa pagitan nila. Yumuko ako at kinuha ang aking bag mula sa sahig, binuksan ito, at kinuha ang huling folder, isang kulay maroon. Dahan-dahan ko itong inilagay sa coffee table sa tabi ng hindi pa nabubuksang boteng alak, at dahil lahat ng baraha ay nakalatak na, hindi ko na ito patatagalin pa. Binuksan ko ang folder. Sa loob ay isang salansan ng perpektong nakatuping nga papel. Ito ang mga papeles para sa diborsyo at lahat ng financial documentation na inihanda ko, paliwanag ko. Ang ating mga ari-arian ay legal nang nailipat sa makahiwalay na mga account. Lahat ay nasuri ng aking abogado. Hindi tulad ng ilan sa silid na ito. Wala akong itinago. Tiningnan ni Marco ang mga papel na may pag-aalinlangan. Isa, maari mong basahin ang mga ito ngayon o tumangging pumirma. Patuloy ko. Hindi pinapansin ang pagsusuma mo sa kanyang boses, pero hindi mo mababago ang aking desisyon. Sa kabilang dulong silid, muling umupo si Dennis. Ang kanyang makamay ay likas na yumakap sa kanyang tiyan. Lumingon si Leo sa kanya. Ang lamig sa kanyang mukha ay dahan-dahang nawala. Pinalitan ang isang ekspresyon ang pagod at pagsuko. Kailangan ko oras para pag-isipan ang lahat ng ito, sabi niya kay Dennis. Mababa ngunit kontrolado ang kanyang boses. Pero kung itutuloy mo ang batang yan, alagaan ko siya. Walang kasalanan ang bata. Nakita ko ang isang kislap ngang lunas sa mga mata ni Dennis. Tumango siya. Masyadong hinihingal sa pag-iyak para magsalita. Muli akong tumingin kay Marco. Hindi ko alam kung may sasabihin ka pa. Pero kung mayroon. Ngayon na ang oras. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula. Pagod. Isa. Sabi niya. Wala sa mga ito. Wala sa mga ito ang karapat-dapat para sirain ang ating pagsasama. Marami tayong magagandang alaala. Heto na, ang kanyang huling baraha. Mga alaala, tumango ako. Totoo yan, Marco. Marami tayong magagandang alaala. Pero ang katotohanan na pinili mong ipagpalit ang lahat ng iyon para sa makahina-hinalang emosyon mula sa isang relasyon sa isang taong hindi man lang tapat sa sarili niyang asawa, ay nangangahulugan na dapat kong protektahan ang natitirang bahagi ng aking buhay mula sa iyong mga maling desisyon. Kumuha akong panulat mula sa bulsa ng aking blazer. Sa isang matatag na galaw, pumirma ako sa lahat ng pahina na nangangailangan ng aking pirma. Sa tahimik na silid, ang tunog ng dulong panulat na dumadausdos sa papel ay malinaw na narinig. Bawat guhit ay isang paglaya. Hindi na ako kumakapit sa isang marupok na pagsasama. Hindi ko na sinusubukang magtiwala sa isang taong hindi karapat-dapat sa aking tiwala. Pagkatapos kong ilapak ang panulat, gumaan ang pakiramdam ko. Mas magaan kaysa dati. Tiningnan ko si Marco, ang lalaking dating aking kabataan. Ang pangarap ng aking pamilya. Good luck, sabi ko sa kanya. Kakailanganin mo yan. Nang tumayo ako, tumayo rin si Leo. Tumango siya ng may paggalang. Hihintayin kita sa kotse, Isabelle. Kung kailangan mong anuman, sabihin mo lang. Tumango ako, nagpapasalamat sa kanyang mahinahong presensya sa gabing iyon. At doon, nang paalis na ako, nilapitan ako ni Dennis ng may pag-aalinlangan. Alam kong hindi ako karapat-dapat humingi ng tawad, mahina niyang sabi. Pero hindi ko talaga ginustong umabot sa ganito. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Wala nang galit. Kalinawan na lang. Ang pinakadelikadong mga tao ay hindi yung mga lantaran na masama, sabi ko sa kanya. Sila yung makumukumbinsi sa kanilang sarili na sila ay mabubuting tao habang patuloy na namumuhay sa kasinungalingan. Natigilan siya saglit sa aking masalita, at pagkatapos ay tumalikod. Lumabas akong bahay nang hindi lumilingon,
Iniwan si Marco na nakatitik sa mga papel sa mesa, at si Denise, na nakayuko sa isang sulok, yakap ang iisang bagay na makakapitan niya. Ang buhay nakakaamin niya lang na lumalaki sa loop niya. Umalis kami sa rest house bandang alas 9 ng gabi. Walang nahatid sa amin. Hindi na kailangan. Naglakad kami ng tahimik. Tanging ang kaluskos ngang graba sa ilalim ngang aming mga paang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Binuksan ni Leo ang pinto ngang kotse para sa akin. Isang kilos ngang kagandahang loop na tila kakaiba sa gitna ngang lahat ng kaguluhan. Pagkatapos ay umupo siya sa upuan ng driver. Bago paandarin ang makina, lumingon siya sa akin. Gusto mong kumain? Tanong niya. May alam akong isang maliit na kainan sa sentro ngang Tagaytay. Bukas sila hanggang gabi. Walang espesyal. Pero masarap ang bulalo. Natawa ako. Isang paos. Hindi inaasahang tawa. Ngunit napakatoto. Pagkatapos ang lahat ng drama, lahat ng luha at kasinungalingan, ang simpleng tanong na iyon ay tila napakanormal. Oh, sagot ko. Tara, gutom na ako. Makatabi kaming nakaupo sa isang simpleng restaurant na may bahagyang kumikislap na neon sign. Ang mainit na dilaw na ilaw ay bumabagsak sa gasgas na kahoy na mesa sa harap namin. Hindi namin sinubukang suriin ang kakatahapan lang. Sa halip, nag-usap kami tungkol sa mas payapang mga bagay, ang pagkakataong inisip ni Leo na iwanan ang arkitektura para sa isang baking school, o ang aking pangarap na magbukas ang isang bookstore cafe sa San Juan, Batangas, isang ideya na tinalikuran ko matapos itong tawaging hindi makatotohanan ni Marco. Pagkatapos ang hapunan, nagpaalam kami sa isang simpleng shake hands at isang tahimik na tango. Hindi kami naging makasintahan, ngunit noong gabing iyon, natanto ko na nakahanap ako ng isang bagay na mas fundamental. Isang kaibigan. Isang taong sumama sa akin sa pinakamadilim na gabi ng aking buhay. 6 na buwan ang lumipas, nakatayo ako sa balkonahe ng isang maliit na bahay sa San Juan, Batangas. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na tsaa. Pinapanut ko ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang diborsyo namin ni Marco ay natapos sa loob ng wala pang 2 buwan. Dahil sa aking masusing paghahanda, dokumentasyon, ebidensya, at malinaw na tinukoy na maari-arian, hindi siya gaanong lumaban. Marahil ay naunawaan niya na mas matagal itong magtatagal. Mas marami siyang mawawala. Nakuha ko ang malaking bahagi ng aming ari-arian, kasama ang isang bayat pinsala para sa rest house sa Tagaytay, na ibinenta ko sa kanya. Hindi ko kailangan ng isang lugar na puno ng multong nakaraan. Ang karera ni Marco sa kumpanya ay natigil. Ang kanyang boss, isang istrikto ngunit makatarungang babae, ay kahit paano ay nalaman ang tungkol sa kaguluhan sa kanyang personal na buhay. Walang opisyal na napag-usapan. Ngunit dahan-dahan siyang inalis sa mga mahahalagang proyekto. Mula sa pagiging kandidato para sa susunod na posisyon ng General Manager, napunta siya sa pamamahala ng isang pangalawang antas na team. Nanganak si Denise noong nakaraang linggo. Nag-text sa akin si Leo. Isinilang na siya. Isang malusok na babae. Komplikado ang nararamdaman, pero sinusubukan namin. Naglakip siya ng isang larawan. Isang maliit na kamay na nakakapit sa daliri ni Denise. Nakatitik si Leo sa kamera na may lambing na hindi ko pa nakikita sa kanya. Hindi ko alam kung magkakabalikan sila bilang mag-asawa. Ngunit malinaw na, kahit huli na, natututo silang maging tapat sa isa't isa at sa kanilang sarili. Ako naman, namumuhay ng mag-isa sa aking bagong bahay sa tabi ng dagat. Hindi masyadong malayo sa ingay, ngunit sapat na tahimik para marinig ang ugong ng hangin tuwing umaga. Nagbago ako ni propsyon. Hindi na ako financial director, kundi isang independent financial consultant, na nagtatrabaho sa sarili kong schedule. Wala nang nakakastress na mga pulong. Walang pambobomba ngang email sa hating gabi. Natututo na rin akong huminto, magpahinga, huminga. Nagpapanatili pa rin kami ng ugnayan ni Leo. Hindi madalas, ngunit palagyan. Minsan, ito'y pagbati lang sa mga holiday. Minsan, mga mensahe, kakakita ko lang ng isang proyekto ng isang napakagandang villa sa French style malapit sa San Juan. At naalala kita. Ito'y isang himala.
At minsan, isang 15 minutong tawag para lang magtanong, "Kamusta ka?" Hindi ko kailangan ng higit pa. Makasama naming pinagdaanan ang isa sa pinakamahabang gabi sa aming buhay. At bagamat wala sa amin ang nagsabi nito, alam kong magkaibigan kami. Ang uring pagkakaibigan na hindi nangangailangan ng malabel, na naunawaan sa isang tingin. Noong araw na iyon, nakaupo ako sa aking terase kasama ang aking paboritong libro, habang ang isang nakaka-relax na acoustic guitar ay tumutuktok mula sa isang maliit na speaker sa tabi ko. Hindi ko na iniisip si Marco. Wala ng sakit. Wala ng pagsisisi. Tanging kapayapaan, kasing tahimik ng dagat sa isang araw na walang hangin. Nalampasan ko ang tila imposibleng bagay. At ang pinakamahalaga, muli kong natakpuan ang aking sarili. Si Marco ay isang mahalagang bahagi ng aking mundo, ngunit hindi siya ang aking huling hantungan. Pumasok siya sa aking buhay para magturo sa akin ng isang napakamahal na aral, para gisingin ako at ipaunawa na ang tiwala ay hindi dapat ibigay sa sinumang hindi marunong mag-ingat nito, na ang pag-ibig ay hindi nagtatagal kapag nawala ang katapatan, at na ang bulak na sakripisyo ay nagpapalimot sa atin ng ating sariling halaga. Kung may magtatanong sa akin ngayon, Isa, may pinagsisisihan ka ba? Sasagot ako ng walang pag-alinlangan, wala, dahil may mataong dumarating sa ating buhay hindi para manatili, kundi para turuan tayo kung kailan na dapat umalis. Ang aking kwento ay hindi isang trahedya. Ito'y isang paglalakbay ng muling pagsilang, mula sa isang pinagtaksilang asawa. Ako ay naging isang babaeng nanindigan, nahilom, at natutong mahalin muli ang sarili. Minsan, ang pakawala ang isang bagay ay nagbubukas ng daan para sa isang bagay na mas mabuti. At nagpapasalamat ako na nakaroon akong lakas ang loob na umalis sa pinakamahalagang sandali. 3 taon. Isang panahon na parang isang buong buhay na. At kasabay nito, parang kahapon lang, nakaupo ako sa teras na nakaharap sa hardin, may tasa ang kapeng barako at isang kalahating punong notebook. Mula rito, nakikita ko ang aking malit na hardin, ang malalakong kamatis, ang makasili na nagsisimulang mamula, at ang mga dahon ng basil na naglabas ng kanilang sariwang amoy sa bawat ihip ng hangin. Sa malayo, ang dagat ay malawak at asul sa ilalim ng isang maaliwalas na umaga. 3 taon na ang nakalilipas, sa isang araw na tulad nito, nakaupo ako sa rest house sa Tagaytay, naghihintay na pasabugin ang aking sariling mundo. Ngayon, nakaupo ako rito, sa isang bagong mundo na itinayo ko mula sa maguho, at ang mundong ito ay tila mas matatak, mas toto. Hindi ko na madalas iniisip si Marco, hindi dahil sinasadya kong iwasan ito, kundi dahil wala na siyang puwang sa aking mga iniisip. Ang alaala niya ay naging isang lumang pelikula na napanood ko na. Alam ko ang kwento. Naalala ko ang ilang eksena. Ngunit ang maemosyon na dating napakatindi ay ngayon ay mahina na. Pinalitan ng isang ligtas na distansya. Ilang buwan na ang nakalilipas. Isang dating kaibigan mula sa Maynila ang nag-text sa akin. Aksidente niyang nakita si Marco sa isang real estate exhibit. Sinabi niya sa akin na iba na ang itsura niya. Mas payat. Mas tahimik. Umalis siya sa kanyang dating kumpanya 1 taon pagkatapos ng aming diborsyo at ngayon ay nagtatrabaho na para sa isang mas maliit na developer sa Iloilo. Lumipat siya sa ibang lungsod. Nagsimula muli. Binasa ko ang mensahe. Walang naramdaman. Walang kasiyahan sa karma na umabot sa kanya. Walang natitirang sakit. Isang payapang pakaunawa lamang. Ang kanyang kwento ay hindi na akin. Isa na siyang estranghero na minsan kong nakasama sa isang kama sa loop ng maraming taon. Ipinagdasal ko na sana ay mahanap niya ang kapayapaan, hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili, dahil ang pagnanais na magkaroon siyang kapayapaan ay nanganghulugan na tunay na akong malaya. Ang aking koneksyon kay Leo ay nanatili, nagbago sa isang taos puso at bihirang pagkakaibigan. Nag-usap kami sa video call 1 beses sa 1 buwan. Ang tawag niya ay dumating habang nagdidilik ako ng halaman. Ang kanyang muka ay lumitaw sa screen, na may parehong pagod na ngiti. Ngunit ngayon, may kislap sa kanyang mga mata na wala nun. Sa likuran niya,
Isang maliit na kulot na batang babae ang tumatakbo at tumatawa. Ito si Nina. Natutunan na niyang bigkasin ng tama ang pangalan ko. Sabi ni Leo na may bahagyang ngiti. Habang niyayakap ni Nina ang kanyang binti. Inabot siya ang 2 taon at kalahati para magpasya kung ako ba ay si Leo o Papa Leo. Ngumiti ako. Mukha kang masaya. Siya ang mundo ko, sagot ni Leo. Huminto siya. Naging mas seryoso ang kanyang tingin. Sinubukan namin ni Denise. Mabubuti kaming magulang para kay Nina. Pero bilang mag-asawa, naintindihan namin na hindi mo maayos ang nasira na. Nagpasya kaming maghiwalay ng mapayapa 6 na buwan na ang nakalilipas. Mas mabuti ito. Mas tapat. Wala nang malihim, walang pagpapanggap. Isang partnership na lang sa pagpapalaki ng aming anak. Hindi ako nagulat sa balitang iyon. Ang ilang malamat ay masyadong malalim para ayusin. Nalulungkot ako. Pero natutuwa akong natakpuan ninyo ang isang tapat na paraan. Sabi ko. Oh, katapatan. Isang mahal na aral. Sabi niya. At ikaw, Isa, mayroon na bang maswerteng lalaki na nakakuha ng puso mo diyan sa dalampasigan? Ang puso ko ay hindi magagamit para nakawin ngayon. Masyado akong abala sa pag-ari nito sa aking sarili. At ito ay isang napakagandang pakiramdam. Ang aking trabaho bilang isang financial consultant ay nagbigay sa aking ng isang bagong layunin. Hindi lang ako tumutulong sa mga bagong diborsyadong babae na ayusin ang kanilang pananalapi. Nakikinig ako sa kanilang mga kwento. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang parehong takot na naramdaman ko noon. Takot sa hinaharap, takot sa kalungkutan. At masasabi ko sa kanila ng may buong katiyakan, magiging maayos ka. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Dahil ako ang patunay nito. Naging isang parola ako para sa mabarkong dating nahuli sa parehong bagyo tulad ko. Ginawa kong isang mapa ang aking mga peklat para mahanap ng iba ang daan pabalik sa kanilang sarili. Habang papalubok ang araw, isinara ko ang aking notebook at naglakad papunta sa dalampasigan sa harap ng aking bahay. Hinubat ko ang aking sinelas. Hinayaan ang mainit na buhangin na dumampi sa aking mga paa at ang bulangan dagat na hugasan ang mga ito. Madalas akong tanungin. Napatawad mo na ba si Marco? Matagal na hindi ko alam ang sagot, ngunit ngayon naiintindihan ko na, hindi ang kapatawaran ang layunin. Hindi ko kailangang ibigay sa kanya ang aking kapatawaran para magilom. Ang kailangan ko ay pagtanggap. Tanggapin na nangyari ang lahat. Tanggapin na minsan ay napakalalim kong nasaktan. Tanggapin na binago akong sakit na iyon. At ang pinakamahalaga, patawarin ang aking sarili. Patawarin ang sarili sa hindi pagpansin sa mga senyales. Patawarin ang sarili sa pagiging napaka-inosente sa pag-ibig. Patawarin ang sarili sa pag-isip na kailangan ko ang iba para maging buo. Hindi na ako nakakaramdam ng kawalan. Buo ako sa aking sarili. Ngunit hindi nag-iisa. Ang aking buhay ay maaring naging mas tahimik. Ngunit ito ay walang hanggan na mas payapa. Ang aking buhay ay maaring naging mas tahimik. Puno itong maliliit na bagay ang amoing kape sa umaga. Ang saya sa pagmamasit sa paglaki ng halaman. Ang tawa ng isang kliyente kapag sa wakas ay nabili na niya ang kanyang unang kotse gamit ang sariling pera. At siyempre, ang ugong ng mga alon na patuloy na bumubulong sa akin. Ang kalangitan ay naging isang canvas ngam nga kulay kahel, rosas, at lila. Para sa akin, matagal nang dumating ang isang bagong bukang liwewe. At bawat araw ay nagpapasalamat ako para sa bukang liwewe na iyon, dahil alam ko kung gaano ako katindi lumaban para makarating dito. Hindi na ako lumingon pa. Ang hinaharap ay nakalatak sa aking harapan. Kasing lawak at kasing ganda ng karagatan na aking tinitiknan. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako takot na tuklasin ito ng mag-isa. Salamat sa lahat ng nanut hanggang sa dulo. Sana'y napukaw ngwentong ito ang inyong interes sa mausaping panlipunan. Kung naantig kayo, mag-iwan ng like, komento, ay share, at mag-subscribe sa aking channel. Sabay-sabay nating ipalaganap ang positibong enerhiya at ingatan ang liwanag. Salamat.